Eto siguro ang pinakamalaking pagkakamali po ni Devin Haney sa laban niya kay Ryan Garcia. At pagkasabi ko nito, mapapaisip kayo, abay, oo nga no, bakit nga kaya nagkaganon ang itong laban na ito at bakit ginawa yan ni Devin Haney? I'm not talking about the weight, no? The weight advantage na bakit siya pumayag. Hindi po yan. Talagang wala pa masyadong nakakapagsabi nito, pero ito po talaga sa tingin ko isa sa dahilan kaya nagbago po ang laro at nanalo po si Ryan Garcia. Pag-usapan natin yan. And this is not to discredit Ryan Garcia. I think Ryan Garcia is very smart. Genius siya ngayon, ano? Crazy genius. Dahil sa ginawa niya ng ito. At I think malaki ang naitulong ng kanyang mga pagta-trash talk at saka yung mga ginawa niyang craziness sa before, yung build-up po, no? Pero let me be honest with you with this one. So, it's not about the weight. It's about the style of Devin Haney. Now, coming into the fight, marami pong mga eksperto, kagaya ko na nagkamali na mananalo si Devin Haney by making this a boring fight. But it wasn't. So, panalo po tayong mga fans. I wanted Ryan Garcia to win and the fans wanted to get a good fight. We did get a good fight. But Devin Haney was out of character. So, ang ini-expect natin, tatakbo-takbo si Devin Haney and he's gonna box him. But he wasn't. At nakita natin sa laban. And ito, totoo naman di ba? Napansin nyo ba? Wala masyadong nagsasabi. Sinasabi lang nila kasi maganda ang hook ni Ryan Garcia. Mabilis si Ryan Garcia sa hook niya. Tumatama siya. And it's because of one thing. Because Devin Haney wasn't running. In fact, siya pa yung humahabol. Kung hahabulin mo yung power puncher, wala ka namang lakas ng suntok, that's a big problem. I don't know. Siguro nga, umepekto po yung pangiinis nila, kaya nanggigil itong si Devin Haney, naging out of character. Siya ngayon yung gustong magpatumba, which is, mag-iisip-isip tayo, bakit niya gusto maka-knockout? Di naman siya knockout artist. Diba? So, doon siya nagkamali. Na-lure in siya ngayon ni Ryan Garcia to fight his fight. At yung turning point, kaya din nangyari ito, is because of the first round na nakatama kagad itong si Ryan Garcia, no? Nakatikim kagad ng lakas. So, on the mindset po of the boxer, gusto ka rin kagad makabawi. Pikon na. Hindi naman sinasabing pikon. Kumbaga, yung mindset niya, gusto niya na makabawi, tas ang lakas pa mang-asar, di parang gusto mo talagang dikitan. And that is why we saw a great fight. We saw a back and forth action. And Devin Haney, credit to him, a heart of a champion. Gusto niya ipakita na kaya niyang lumaro ng paabante. Which is kadalasan nangyari dun sa laban na yun. Which is not his style. Especially against a bigger guy with the knockout power, with that hook. Sabi nga, you cannot punch with a puncher. Lalo na if you're not a puncher. So yan po yung pinakamalaking pagkakamali niya. Tama ba o mali? Ano sa tingin nyo? Kasi hindi po yan ang laro niya I mean, the best game plan against Ryan Garcia, who's flat-footed, is to outbox him. Not to brawl with him, not to move forward. Siya pa abanti mo. Especially kung mas magaling ka sa footwork. Yun nga lang, ayun ang nangyari. Mindset ni Devin Haney and their strategy was, I don't know, maybe a mistake or it was kumbaga na nag-adjust sila kasi nga nasaktan kagad sa una. Nasa isip nila kailangan na kagad nila bumawi. And as the fight goes on, na lumalabang na itong si Ryan Garcia, lalong iniisip ng boxer na kailangan makabawi kasi nakaka-build up So it's probably is one of the reasons. It may not be the reason, but I think it's a big reason kung bakit natalo si Devin Haney kay Ryan Garcia because I mean, he's a boxer. He's a stylist. Why is he the one moving forward? Out of character. That's not his style. Comment down